Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, alamin naman natin at kilalanin naman natin ang kanyang tunay na kwento ng buhay ng isang young entrepreneur, si Alvin Lim. Lahat ng yan sa Real Talk. Maayos na pagtrato at pamamahala sa kanyang mga kasamahan. Yan ay isa sa mga sikreto lang sa tagumpay ng restaurant owner na si Alvin Lim. Halika't samahan ninyo kaming alamin ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Actually, tatlo lang kaming magkakapatid. No? Tapos, but basically, yung father ko ay sa Chinese family siya. Lim yung yung last name nila. So sa Divisoria sila lumaki. Yung mother side ko yung sa family niya rin nag-influence sa negosyo ko ngayon. Galing siya sa Reyes family. Yung Reyes family na I think pang-limang generation na ako na nasa negosyo ng pagkain. Late na ako nag-asawa 35 na ako nung kinasal ako. So by that time, medyo meron na akong idea kung ano yung gusto ko. So, in a way, yung pagpapalaki ko sa anak ko ay hindi ko masasabi na pareho ng kung ano yung ginawa ng father ko sa akin. No? Pero it's a mix ng na-experience ko at saka yung sa palagay ko ay kung ano yung maganda para sa kanya. I guess ang objective is kung ano yung mabuti para doon sa anak namin, sa kung saan siya magaling, yun doon namin siya ine-encourage. Siguro marami na rin tayo nababasa na yung mga storya ng mga successful people. Usually, nagiging successful sila pagka ang ginagawa nila ay kung ano yung kanilang hilig, yung kung saan sila may passion. No? And usually, kung saan ka may passion, yun yung pinagbubutihan mo. Kaya eventually, aabot ka sa punto na talagang magiging successful ka. Yung sa anak ko, as much as possible, I try to spend time every day, di ba? Sabi nga nila, importante yung quality time. So, hindi ko pinapalagpas. Pero although minsan, talagang hindi maiwasan, may overtime ka di ba? Pero during the times na walang pasok, ang ginagawa ko is to dedicate time para minsan ako nagtuturo ng homework or pinupukpok para gawin yung homework. Hindi rin bago para kay Alvin ang pagpapatakbo ng restaurant. Kilala rin kasi ang kanilang pamilya sa food industry. Ang mother ko ay Reyes, kaya nga serye yung pangalan ng natin ng restaurant kasi sabi ko nga, ako ay 5th generation ng nagnenegosyo sa pagkain. Ang pangalan ng aking great-great-grandmother, sa Tagalog, ano ba yun? Hindi lang sa tuhod sa talampakan. Lola sa talampakan. Ang pinangalanan siyang Luis Angkare. Palagay ko, kaya siya pinangalanan ng Luis Angkare ay dahil masarap yung kanyang kare-kare. Tapos yung kanyang anak, si Engracia. Okay? Siya ang founder ng Aristocrat Restaurant. Yung kanyang anak naman na aking lola ay si Teresita Reyes. Okay? So nasa pangatlong na tayo, generation after ni Luis Angkare. Si Teresita Reyes naman ay mas kilala sa pangalang Mama Sita. Okay? So ayun, sa pagkain din ng ang naging tawag dito, doon siya nakilala, Siya yung actually nagbigay ng tawag dito ng sort of inspiration sa aking auntie na nagtayo ng Mamasita na kumpanya para gumawa ng mga pagkaing yung instant mixes para sa mga Pilipino abroad. And then after a while, yung parents ko decided to go into the food business rin. Okay? Nagpatakbo sila ng restaurant until nag-start sila 1984 until
hindi pala 19, until 2003. So siguro, unti-unti na yun yung nagiging parang subconsciously doon na napupunta yung direction ng career. Although marami rin akong pinasukan after college, no? Yung una, real estate sales. Pangalawa, tumuloy din ako sa family business, pero nagkaroon ng opportunity actually na mag-aral abroad. So mga 4 months course lang siya. Actually, yun ang simula ng serye. Kasi doon ko nakuha yung idea for the business. At kung pag-usapan naman ang mga tradisyonal o talaga namang original Filipino cuisines, abay, diyan kilalang serye. O kaya dito sa serye, meron kaming tinatawag na Fab 5. Yan ang ating pinaka-specialties. Okay? So, number 1, pero parang regular food, okay, pero hindi madaling gawin na pagkain. Okay? Kaya, kung ayaw mo maghirap, kumain ka na lang dito. Number 1 is boneless crispy pata. Okay? So, crispy pata ay, yun nga, parang marami namang nagtitinda ng crispy pata, kahit sa bahay, gumagawa. So, pero dito, parang, ang objective namin ay kumbaga may isang chef nga na sinabi sa amin, na I believe magandang description kung ano yung ginagawa namin. Perfectly executed, straightforward Filipino dishes. Yeah? So, ibig sabihin, yung ordinaryong pagkain, gusto nating gawing extraordinarily well. No? So, kumbaga, kung ano yung pinakamaganda na maaring marating ng dish na yun yung aming objective. Ang number 2 namin na nagiging number 1 ngayon kasi nanalo kami sa isang contest as Manila's Best Kare-Kare. Okay? So, kare-kare ang aming isa pang specialty. Ito rin ay dito ginagawa namin from scratch, no? Hindi kami gumagamit ng peanut butter, no? At saka hindi na rin palagay ko itong recipe ni Luis ang kare. Pero syempre doon ang galing yung umpisa, no? Kaya lang collaboration ito between me and my wife. Ang number 3 na dish namin ay yung laing con camaron. Okay? So, ordinaryo rin naman yung laing. Okay? Actually, medyo aksidente lang yung pagkakadiscover nitong dish na to. Kasi, minsan, habang kumakain dito sa restaurant, pinagsusubo ko na, subukan ko yung laing, subukan ko yung ganyan. Minsan, isip ko, hindi kaya pagsamahin ko itong dalawang to. No? Yung camaron rebusado at saka yung laing. Okay? So, ginawa ko, yung camaron rebusado, ginawa kong topping ng laing. Tapos, nung kinain ko siya magkasama, okay pala yung combination. Sumunod dyan ay binagoongan. Okay? So, in the same way, yung binagoongan, siguro, importante doon, yung binagoongan namin ay binagoongang lechon kawali. Okay? So, nag-umpisa kami sa lechon kawali. Piprito muna hanggang naging malutong siya. Tapos, at saka namin siya hinahalo doon sa aming bagoong na kami rin yung gumawa. Kung sa ulam, isa pang medyo para sa amin ay okay rin ay yung adobo. No? Chicken pork adobo. Diba? So, nothing fancy uli. Okay? Pero ang difference ay makikita mo pagka tinikman mo yung pagkain. Kasi, yun nga, ginagamit naming style ay kung paano nagluluto ang mga lola. Dalawa yung aming outlets. Ito ang isa, Quezon Memorial Circle. Yung pangalawa ay nasa Sukat. No? Medyo magkabilang dulo tayo ng Metro Manila. So, Quezon City and Sukat ang natin. Pagka sa negosyo, hindi maiwasan yung mga challenges. Dahil recently nga, meron akong parang seminar na pinanood. Tapos sabi nga nila, when will your job be finished? No? Lumalabas, akala ko, ang sagot doon eventually, pagka malaki na yung negosyo mo, ganyan. Tapos na ang trabaho. Pero ang sabi nila, hindi matatapos yan. Dahil hanggat may negosyo ka, no, kailangan everyday you strive to make it better kasi yung environment mo hindi hindi nag-iiba.
di ba? Laging may dumadating na mga bagong mga businesses, bagong technology. Saka na-realize ko nga noong before ako nag-40, no? Ako kung tama ang aking kutob, no? Parang lahat ng mga advertisement sa akin kinakausap ako. Di ba? Pag babasa ako ng magazine, ako yung target nito. Or sa TV, pag may advertisement, ako ang target nito. Pero paglampas ko ng 40, parang feeling ko, hindi na ako ang target. So I suppose, ang target ng media ay yung mga from 25 to 35 or 40. Baka doon nagpo-focus ang Kaya ibig sabihin, kailangan mag-adjust din ako. Kasi dati, parang, kumbaga, I was one of the market, no? Yung market ko. Ngayon, habang tumatanda ka, yung main market, naiiwan doon sa age bracket na yun. So, kailangan maging ka lagi, naka-attune ka sa generation na yun. Na sa ngayon nga, ang tawag sa kanila ay yung millennials, di ba? So, dumaan na kami sa Gen X, dumaan kami sa Gen Y, di ba? Tapos ngayon may millennials. Kaya, kumbaga, kailangan constantly, medyo ina-adapt mo yung business mo sa kanila para maging relevant siya all the time. Otherwise, malalaos ka. No? So, yun yung isang challenge na how to continually reinvent yourself so that you will remain relevant to your customers. Sabi nga nila, your best asset, di ba, are your people. And totoo yan eh. Okay? Kasi, unless siguro yung iyong negosyo ay factory na puro robot, no? Push button lang, lalabas na yung may papasok ang ingredients, ang labas, produkto na. Dito, di ba, lalo na sa isang very labor-intensive ang restaurant. Kasi service industry siya eh. And maraming negosyo sa Pilipinas are service-oriented. Diba? Call center, BPO, bangko, hindi manufacturing ang karamihan, no? So, sino bang gumagawa ng trabaho? Di ba? Siyempre, yung tao. So, yung ganda nung ilalabas nila will depend on them. Di ba? Yung skills nila, yung dedikasyon nila, at saka kung ano yung tinuro mo sa kanila. Okay? Tapos, yun nga, since tao yan, may freedom siya to either magtrabaho sa'yo or hindi sa'yo magtrabaho. Di ba? So, parang, since sila yung pinaka-valuable asset mo, no, kailangan mo silang, alagaan. Yun nga, part of taking care of your people ay yung constant communication at saka training sa kanila, orientation. Para sa mga youth na natatakot mag-venture into business, okay, tama yan na matakot ka. Di ba? Kasi pag hindi ka takot, hindi mo pag-aaralang mabuti. Pero, gaya nga ng sinabi ni si Jack Ma, yung founder ng Alibaba, okay? Merong video, lumabas siya. Sabi niya, before 40, yan yung time ng experimentation. Yung diyan mo titingnan, saan ka ba magaling, di ba? Ano yung gusto mong pasukan? So siya, I suppose, ang dami niyang sinubukan mga negosyo, di ba? That's the time that you can fail, sort of, di ba? So trial and error hanggat matuto ka, di ba? Sabi nga niya, mas natututo ka sa failure kaysa sa sa success eh. Sa negosyo, huwag ka lang masyadong tatayasin ng ganong kalaki para hindi naman maghirap ka, no? So ako, I would recommend nga you start out working for somebody first para somehow may idea ka paano ba magpatakbo, di ba, ng negosyo. And then after a few years at saka ka magtayo ng negosyo mo, okay? And then experiment within that time frame. Sabi nga ni Jack Ma, from up to before 40. Pagdating ng 40 years old, yan ay specialization. Makikita mo na saan ka ba magaling. Okay? And then doon ka magfo-focus. Nakita ko rin sa buhay ko yan eh. Medyo tama eh. Dahil before, nag-umpisa ako dito na talagang mag-focus sa serye, nung mga nasa 35 nga ako. Almost 40. Pero before that, pumasok akong real estate. Pumasok ako ng
consulting, no? Kung ano-anong mga trabaho until nakita ko ito yung ito yung niche ko, kumbaga. Ito yung dito ako pwede mag-specialize, okay? And then pagdating ng 60, sabi niya, pwede ka na mag-relax. Ako si Alvin Lim, isang restaurateur, isang tunay na tao, at ito ang aking tunay na kwento.